inyong lahat, mga minamahal na mga kababayan, mga kapatid at mga kaibigan. Samantalang abalang-abala kayo sa mga oras na ito, ay huwag ninyong nililimutan na pagkabalahan ang lalo tigit napakalagang bagay, ang paghahanda sa napakalapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay na ang pagbabalik ng ating Panginoon ay nalalapit na. Ang kawakasan ng sanlibutan ito'y hindi na magtatagal. Tinatawagan, pinapalalahanan, binababalaan po ang lahat. Humanda! 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 Magsisina sa lahat ng kasalanan. Iwasan ang mga bisyo at kalayawan. Ang karya ng langit at ang kawakasan ng sanlibutan ito ay nalalapit na. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako na siya'y muling darating. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos at magsisina sa lahat ng kasalanan, sapagkat hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak kapag dumating na ang nakakatakot at kakilakilabot na kawakasan ng sanlibutan ito. Kaya mga minamahal na mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, humanda! 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 Magsisina sa lahat ng kasalanan. Iwasan ang mga bisyo at kadayawan. Ang karya ng langit at ang kawakasan ng sanlibutan nito ay nalalapit na. Oh, matakot kayo sa Diyos. Magbigay na ng kaluwalhatian sa Kanya. Sa dahilan dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol. Ang magsisamba na sa Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ito ang kabuuan ng lahat ng bagay, lahat ng nakarinig. Matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat nasusulat, dadali ng Diyos ang lahat ng gawa sa katulan, mabuti man o ito'y maging masama. Mga minamahal na mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, samantalang abalang-abala kayo sa mga oras na ito sa inyong mga pupuntahan, huwag niyong kalilimutan na ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Paghandaan na po natin ang nalalapit na kawakasan ng sanlibutan ito. Magsisina sa lahat ng kasalanan. Iwasan na ang mga bisyo at kalayuan, sapagkat ang karya ng langit, ang kawakasan ng sanlibutan ito ay nalalapit na. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako na siya'y muling darating. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos at magsisi sa lahat ng kasalanan. Ang kasalanan paglabag sa mga utos ng Diyos, ipinag-uutos ng Diyos. Ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at buong lakas. Ibigin ang inyong kapwa tulad sa inyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauwi sa buong kautosan. Ito ang pag-ibig sa Diyos na tinto pa rin ang kanyang nautos. O lahat ng sumasampalataya sa Diyos, matuwid na dapat sumunod sa kanyang mga utos. Sapagkat nasusulat, ito ang kabuuan ng lahat ng bagay. Lahat ng nakarinig matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat nasusulat, dadali ng Diyos ang lahat ng gawa sa katulan, mabuti ano ito'y maging masama. O anong kabuluhan ang inyong makamtan ng mga bagay dito sa lupang ito, kung hindi naman kayo handa kapag dumating na ang nakakatakot na kinakinabot na kawakasan ng sanlibutan ito. Kaya tinatawagan, pinapalalahanan, binababalaan po lang. Umanda! 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 Magsisina sa lahat ng kasalanan. Iwasan ang mga bisyo at kadayuan. Ang karya ng langit, ang kawakasan ng sanlibutan ito ay nalalapit na. Nasusulat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng pagdating na magnanakaw, na ang kung saan ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang kasabay na malaking ugong. Ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang naririto sa lupa ay pawang masusunod. O anong kabuluhan na inyong makamtan ng mga bagay dito sa lupang ito, kung hindi naman kayo handa kapag dumating na ang nakakatakot at kakawit ka, kakilakilabot na kawakasan ng mundong ito. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak. Saliksikin ninyo ang lahat ng kasulatan.
magsaliksik kayo ng banal na kasulatan. Pag-aralan ito upang inyong maalaman ang buong katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo mula sa kamalian. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas at manunubos ang siyang katotohanan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Samantalang naghihintay kayo ng inyong masasakyan patungo sa inyong paruroonan, ay huwag niyong kalilimutan na lalo't higit na paghandaan at napakalapit na pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Opo, tunay na ang pagbabalik ng ating Panginoon ay napakalapit na. Mangyari ang lahat ng mga palatandaan na kanyang ibinigay sa banal na kasulatan tungkol sa kanyang muling pagdating ay sunod-sunod na nangyayari at nagatutupad na, lalo tigit sa ating kapanahunan ngayon. Ang mga balita sa radyo, telebisyon at maging sa mga pahayagan, ang mga nangyayari lalo tigit, nakikita natin sa social media, sa inyong mga cellphone, nakaganapan na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundong ito. Ang mga nag-aababanta at alingaw ng digmaan, salot kay Rapan Lindol, ang pagdami ng kriminalidad sa ating lipunan, ang mabilis na pagbaba ng moralidad ng tao ngayon, ang matindi ng mga kalamidad, ang matindi malawak ang pagbaha at mga pagkasunog ng mga syudad na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundong ito ay nagpapatotoo na tayo'y nabubuhay na sa uling kasaysayan ng mundong ito. Kaya tinatawagan, pinapalalahanan, pinababalaang po ang lahat. Umanda! Magsisi na sa lahat ng kasalanan, iwasan na mga bisyo at kalayawan, sapagkat ang kare ng langit at ang kawakasan ng sanlibutan ito'y nalalapit na. O hindi nagpapabayang Panginoon sa kanyang pangako na siya muling dadating. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos, magsisi sa lahat ng kasalanan. Ang kasalanan paglaban sa utos ng Diyos, ipinag-uutos ng Diyos, ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at buong lakas. Ibigin yung inyong kapwa tulad sa inyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauwi sa buong kautusan. Huwag kang magkakaroon na ibang Diyos sa ating harapan. Ano nga ang pinagkakawalan ng tao at nakabawas at nakakanggang sa pagsampal, paglilingkod sa Diyos ay naging Diyos-Diyosan na mga tao. Huwag kayong gagawa ng mga ritual at mga imahan upang paglingkuran at dalaginan. Huwag niyong babanggitin ang pangalan sa Diyos na walang kabuluhan. Alalahanin niyo ang araw ng Sabat upang ipangilit pagkabanalin. Ating na araw tayo nagtatrabaho, gagawin ang lahat ng inyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw, banal na araw ng Panginoon, ang araw na pinagpalat, pinakabanal ng Diyos, ang araw ng Sabat na ipinag-utos ng Diyos na dapat alalahanin, ipangilit pagkabanalin. Ito ay ang araw ng Sabado, hindi linggo ang araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon ay ikapitong araw. Ito ay araw ng Sabado. Binago lamang ng kinakis ng ating piliyon ang kautusan ng Diyos na walang pentulot ang ating Panginoon upang sirain at baguhin ito. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, gawin na po ninyong prioridad ang pagbabasa ng banal na kasulatan at pagsunod sa mga tagubilin ng ating dakilang Diyos na manlalala. Magkaroon kayo ng malaking utang na loob sa ating Diyos, sapagkat siyang may hawak ng ating buhay. Utang natin sa kanyang ating mga buhay. Utang natin sa kanyang lahat ng ating nakatamasa dito sa lupang ito, mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan. Pag-uwi ninyo sa inyong mga tahanan, gawing prioridad na po ninyo ang paghahanda. Paghahanda sa nalalapit na pagbalik ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng nananalig na nanampalatay sa ating Panginoon, kinakailangan sumunod sa mga tagubilin ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagkinig ng pabalita. Makinig kayo ng radio program ng Adventist World Radio 89.1 FM at Hope Channel upang inyong malaman pa ang karagdagang informasyon hinggil sa dakilang kaligtasan, sapagkat ang ating kabuhayan, ating pamumuhay sa lupang ito'y pansamantala lamang. Kinakailangan paghandaan ang nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Maraming salamat, pagpalakan, ingat at nawa sa inyong paglalakbay patungo sa inyong patutunan. God bless sa inyo lahat. Hawak po. Sandali.
may pamamahagi po ako ditong babasahin. Libre po ito. Pakibasa na lamang po ninyo. Para malaman po ninyo ang nararapat gawin sa mga ulit araw na ito sa ating kinabubuhayan. Malapit ang pagbalik ng Panginoon. Dapat natin paghandaan ito. Kasi anong kapuluhan na makamutan ninyo ang mga bagay dito sa lupa kung hindi kayo handa. Ang pagbabalik ng Panginoon gaya ng panahon ni Noe, ang mga tao binababalaan, binabaliwala lamang. Kaya kanang dumating ng paggunaw, nangalipon silang lahat. Binabasa ng Diyos ang inyong mga puso kung kayo nagdinig sa katotohanan ng pagkalan ng kaligtasan at salita ng Diyos. Anong kapuluhan na magkaroon kayo ng mga gadget na yan kung hindi nyo paalagaan ng salita ng Diyos at binabaliwala nyo ang pananagan ng salita ng Diyos, o matakot kayo sa Diyos. Magbigay na ng kaluwalhatian at kasiyahan sa Kanya. Hindi na magtatagal. Ang kawakasan ng mundo ito ay lalapit na. Pagdating ng kagawakasan ng mundo ito, magsisisi kayo. Magsisisi kayo kapagka ang mga kalamidad ay dumating na, ang kawakasan, ang kaligtasan ay hindi natanggihan ninyo. O mga kapatid, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Nais ng Diyos na kayo ay makaalam ng katotohanan. Kaya hari manawari, huwag niyong tanggihan ang mga pabala sa mga uling araw nito. Pahalagaan po ninyo ang pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat mapalad ang nagbabasa at nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ang karya ng langit ay nalalapit na. Pagkasayin lang po, libre po lang ito. Kasanin po ninyo, mainam. Hindi relihon ang magliligtas sa tao, kundi ang ating Panginoong Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat tanging siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuron sa kung hindi sa pamagitan mismo ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan. Basahin ang pag-alalang sulaman ninyo ang salita ng Diyos sa mga lingkaran nito, sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Ang kawakasan ng sanlibutan ito hindi na magtatagal. Kaya tinatawagan na, pinapalalahanan ang lahat, umanda, magsisi na sa lahat ng kasalanan, iwasan ang mga bisyo at kadayawan. Ang karya ng langit, ang kawakasan ng mundong ito ay nalalapit na. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako na siya'y muling darating. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos at magsisi sa lahat ng mga kasalanan. Babasahin na po. Salamat. Your